Okay, kumusta po ang lahat? Shout out sa ating mga subscriber dyan na tumatambay dito sa ating YouTube channel. Marami pong salamat sa inyong suporta sa mga kababayan natin na mga kapwa OFW. Marami pong salamat sa inyo dyan sa Amerika, Canada, na ito yung nakikita ko na mataas-taas na mga porsyento ba nanood sa ating YouTube channel. At ang pinakauna siyempre Pilipinas kasi nagdepende naman ho to sa ating mga salita. So shout out po sa Pilipinas, labi na dyan diha sa Bohol, sa San Carlos Pilar, Bohol. Maadjong adlaw ninyo tanan diha, maadjong buntag, maadjong gabi ang isang orasan ninyo mapanood din atong vlog karon. So sa ating mga subscriber na naakanunay diha na ning tan-aw, nag-comment sa inyong mga comment, daghan kayong salamat. Maraming salamat po sa inyong lahat dahil tuloy-tuloy po ang inyong suporta dito sa ating YouTube channel. So ako po ay isang OFW dito sa bansang Spain at tuloy-tuloy din po ang aking pag-react dito sa ating mga nakikita ko lang ba dito sa mga social media, siyempre sa mainstream media. At gawan ko lang ng reaction itong si Joel Chua na isa sa miyembro ho initong Lakas CMD na matagal-tagal na ho itong although na i-feature ko sa mga vlog ko na matagal-tagal na ho itong mga political party sa Pilipinas na isa rin to sa maraming mga miyembro. Pero sa mga matatagal ho dyan itong Liberal Party, PDP Laban, itong Nacionalista Party, mayroon pa nga akong dating, ewan ko kung buhay pa ba itong KBL na to, na kay ano to kaya tatay ni Bongbong Marcos, kaya Senior Marcos, Marcos Senior, baliktad. At ano pa mga political party nitong matagal na ho dyan sa Pilipinas. So hanggat magtayo ng panibago, at ito nga yun, itong Lakas CMD, na ang mga miyembro nito ngayon ay unti-unting nalalagas. At malalagas na naman itong si Joel Chua dito sa political party ni Martin Romualdez na hindi na umabot pala ng 100 ngayon. At may interview dito si Pinky Webb dito kaya kay Joel Chua. Talaga nga naman no? Pag politika, yung politika talaga, paro-paro na, kahit saan dapo, kahit saan pupunta, at least alam na natin kung ano talaga yung mga dito sa mga politician ba ng sabi ko nga lagi, sariling interest lang talaga. Ito yung interview ni ni Pinky Webb dito. You were part of the Lakas party? Yeah. Opo. How is it? Are there really defections? Like, for example, Congressman Albano moved also from Lakas to another party already. What is happening to Lakas, sir? Wala naman akong may mga nangyayaring ganun talaga. Ever since naman talaga may mga movement, 'di ba? Like for example, siguro right now the Lakas leadership is under attack. So siguro 'yun ang this is politics. Yeah. Ilan na lang po kayo sa House now? The last time I heard is mga nasa 80, 90. Ganun pa rin po kadami. Parang gano'n. We were more than 100. I see. Do you plan to stay with Lakas, sir? Well, it depends. Depends on natin what will happen in the next political scenario. And meron ho kayong sino hong naiisip niyong posible lang na lipatan? Wala pa naman. Wala pa. Anak ko, balak siyang dadapo kung saang political party dito. Kung saan kaya to siya mapupunta. At iwanan niya na si Martin Romualdez. Di niya kinonfirm kung iwanan mo ba. Depende. Depende nga, pero balak mo na iwanan itong political party ni Martin Romualdez. At isa rin to ngayon sa mga pag-political party nga naman talaga ang titingnan natin ngayon. Mabubuo kasi to ang ating nakikita sa nangyari ngayon dito sa impeachment ni BP Sara. Kasi itong impeachment ni BP Sara, nagdidepende kasi ito sa mga political party talaga. Although, masabi ko rin dito ngayon sa vlog na to, na itong impeachment ni BP Sara, tagilid naman talaga siya dito sa mga House of Representatives. Kasi nga wala ho talaga siyang
kasamahan dyan na solido ba. Although nagdidepende nga daw dito sa kanilang ipapakitang ebidensya, ipapakitang kasi nakikita ko rin naman dito talaga na maraming mga congressman na ayaw talaga kay BP Sara dahil dito sa kanyang katayuan ngayon na mayroong posibilidad na pag naging presidente ho ito, pag manalo sa 2028, sigurado itong mga congressman dyan na sobra siyang pinahirapan, kagaya nitong ni Luistro, kagaya nito nila ni Adyong, sigurado yan itong si Ridon, itong si sino pa yan dyan, itong sa Iloilo, itong si Defensor, sigurado naman talaga, Bini Abante pa, ito si Joel Chua, sigurado naman talaga yan na mayroong balik sa kanila. At itong si Joel Chua, muntik ho itong matalo noong nakaraang taon dahil sa kinampanya ni VP Sara itong kalaban ni Joel Chua. At inamin mismo nito ni Joel Chua na biglang nagnipis ang kanyang lamang dito sa kanyang kalaban at umipikto itong ginawa ni VP Sara sa kanyang pagkampanya sa kanyang kalaban ni itong si Joel Chua. At ito na ngayon, itong si Martin Romualdez, panipis ng panipis, kumbaga sa barko pa, palubog ng palubog, hapitan ni Mukan, hapitan ni Mulunod ang partido ni Martin Romualdez. Kasi nga naman, nakikita ko naman dito sa mga tao ngayon na itong si Martin Romualdez, sinusuka na. So itong mga alagad ni Martin Romualdez na mga partido dyan na lakas CMD ay unti-unti na ring nasipaglayasan. Lalayasan na ng pala ni Joel Chua. So ayaw lang na i-confirm. Pero ilang buwan na lang, ilang tulog na lang, iiwanan pa rin talaga to ni Joel Chua. Kasi nakikita naman natin kung ano ang mga sagot niya. At okay rin ang interview nito ni Pinky Web kasi nakakalabas talaga nang siya ng kanyang sa loobin ba itong si Joel Chua na hindi ko lang masabi, di lang niya may direct doon sa kanyang interview kasi ang pangit naman siguro kasi ngayon nag-iisip pa yan saan kaya ako dadapo dito at hindi riyan dadapo doon sa kay BP Sara kasi kalaban nga yan at ito naghahanap to ng partido ngayon na kung saan siya mapupunta at malamang ito malamang dito sa kay Bongbong Marcos to mapupunta. Itong partido ni Bongbong Marcos, itong bagong tayo ni Bongbong Marcos. Ano nga ba tong partido ni Bongbong Marcos na nabanggit ko na to noon pero doon to magtambak. Kaya lang tama din kaya kung doon sila pupunta sa partido ni Bongbong Marcos. May future kaya sila doon sa partido na yan? O gawin lang nila ditong gatasan. Ibig kong sabihin, okay, dapo lang tayo dito, pera lang habol natin dito. Pag nanalo tayo dito, pwede naman tayo mo tabok sa ubang partido. Ganyan naman So antayin natin kung saan to siya dadapo kasi lalayasan niya to, si Martin Romualdez. Ito si Martin Romualdez ngayon, bago mag-eleksyon, mga kasamahan niya dito, kanya-kanya ng kanya-kanya na to silang pulasan na. Ewan ko to si Gloria Macapagal Arroyo kasi ito si Gloria Macapagal Arroyo, lakas ho yan Kaya lang, hindi pa kung tatawid to sa ibang partido. Pero kung pagtiyagaan niya yung lakas si CM din niya, steady ka lang dyan, GMA. Kasi yung partido mo, na si Martin Romualdez nang nilagay dyan, binalahura na ng gusto yung kasamahan mo. Yung si Martin Romualdez. Ang dami-dami dyan noon na mga na mga miyembro dyan na nakikita ko noon na nandiyan na ilan ba sila dyan dati? Mahigit yan 200 yata kung hindi ko nagkakamali. O kulang-kulang 200 kasi kapanahunan ni Jody Benicia, yan ho yung partido na nagiging Speaker of the House si Jose de Benicia. Kaya alam naman natin,
kapag political party na yung iba na naman ang papasok na politika, yun ang dadami. Tingnan mo yung PDP laban ni dating Pangulong Duterte, 'di ba? Nagkaroon din to ng kaso dito sila ni Pimentel, itong si Coco Pimentel. Hanggang ngayon nasa Supreme Court pa ho itong kaso. Wala pa yatang wala pang resulta. Kasi nagbiak kasi ito eh. Mayroong Pimentel partido, mayroon ding partido si dating Pangulong Duterte. At ito nga yun ang pinamunuan ngayon ni Jose. At isa rin to si Basti Duterte na ngayon ang presidente dito sa PDP laban. So ganun talaga. Kaya lang itong political party talagang tumanda ng tumanda, mabubuwag talaga. Buti nga itong PDP laban, na-save to ni dating Pangulong Duterte. Kasi kung hindi to nagiging presidente si dating Pangulong Duterte, wala na to. Tunaw na ho ito. At ito ngayon ang tatamaan, matutunaw itong lakas si MD nitong kasi lalayasan na ni Joel Chua. So ibig sabihin, tinabla na ni Joel Chua itong si Martin Romualdez kasi hindi na speaker, wala nung pakinabang. So unti-unti na ho sila ditong lalayasan. Ayan na sinasabi ko nga eh. Ang layo pa ng eleksyon noong nakaraang taon pa to sila ha. Pero ngayon na palapit ang eleksyon, unti-unti na naman silang lumalayo sa kanilang political party. Na yan din ang kailangan ng mga politiko ngayon, ang political party, kasi yan din ang yan din ang bala nila ba na dito sila dadapo dahil alam naman natin kapag political party, pera-pera din ho yan ang kanilang hinahabol. Isa pa, suporta sa magiging mananalo. So, i-confirm na natin to. Joel Chua, lalayasan itong si Martin Romualdez, ang kanyang lakas CMD. Ang galing mo, Chua. Balingbing nga. Babalingbing din to. Okay. Ingat po ang lahat.